breaking news, lumakas na ang Typhoon Bobby at posibleng maging super typhoon sa susunod na araw. Maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyong Inday at posibleng maging pinakamalakas na bagyong papasok sa ating bansa ngayong taon. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Ngayong araw ng Biyernes, July 3, 2026, isang napakalakas na bagyo ay mahigpit na binabantayan ngayon sa Western Pacific. Ang Typhoon Bobby o 09W ay patuloy nang lumalakas sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At ayon sa mga forecast guidance, maaari pa itong sumailalim sa rapid intensification na posibleng magdala rito sa super typhoon category sa loob lamang ng ilang oras. Bagamat wala pang direktang banta ng landfall sa ating bansa, posible nitong palakasin ng hangin habagat na magdudulot ng mas malawak na pag-ulan sa bansa sa mga susunod na linggo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Sa pinakahuling impormasyon, ang Typhoon Bobby o 09W ay nasa bahagi pa rin ng Micronesia sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas na hangin na mayroong maximum sustained wind na 130 km kada oras na patuloy na gumagalaw pa kanluran hanggang kanlurang hilagang kanluran na may bilis na 25 km kada oras. Batay sa mga international weather agencies, mainit ang karagatan, mahina ang vertical wind shear at napakataas ng moisture content sa atmosphere. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula na ang tinatawag nating rapid intensification o mabilis na paglakas ng isang tropical cyclone. Ano ang rapid intensification? Ang rapid intensification ay nangyayari kapag ang lakas ng isang bagyo ay mabilis na tumaas sa loob lamang ng maikling panahon. Kapag nagpatuloy ang kasalukuyang kondisyon, posible itong umabot sa Category 4. At ayon sa ilang forecast guidance, maaari pa itong maging Category 5 or Super Typhoon bago marating ang Guam at Northern Mariana Islands kabilang ang Rota, Tenian at Saipan bandang linggo hanggang sa Lunes. Ito ang kasalukuyang forecast ng ilang international model. Para naman sa rainfall outlook, sa ngayon, wala pang direktang rainfall warning ng ang pag-asa kaugnay sa Typhoon Bobby sa Pilipinas dahil nananatili pa itong malayo sa ating bansa. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast track, inaasahang magsisimula itong palakasin ng hangin habagat pagsapit ng kalagitnaan ng susunod na linggo at posibleng makaranas ng mas madalas na pag-ulan ang kanlurang Luzon, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa at maging ang ilang bahagi ng Visayas. Mahalagang tandaan na ito ay forecast pa lamang at maaari pang magbago depende sa pagiging galaw ng bagyo. Sa kasalukuyan, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa ating bansa kaugnay sa Typhoon Bobby. Habang lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, inaasahang magsisimula ng maglabas ng ang pag-asa ng mas detalyadong advisory. Sa ngayon, wala pa ring direktang epekto ang bagyo sa coastal water ng bansa. Gayunpaman, habang lumalapit ito sa Philippine Sea, maaring unti-unting lumakas ang alon sa silangang baybayin ng bansa. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na marine advisories. Mga kababayan, bagamat hindi inaasahang maglalambol ang Typhoon Bobby sa ating bansa batay sa kasalukuyang forecast, maaari itong palakasin ang southwest monsoon o hangin habagat. Ito ay posibleng maging pangunahing epekto nito sa ating bansa. Kapag lumakas ang habagat, posible ang mas madalas na pag-ulan, localized flooding, landslide at pagtaas ng alon sa kanlurang baybayin. Batay sa kasalukuyang model guidance, may dalawang pangunahing senaryo ang posibleng galaw ng bagyo. Unang senaryo ay ang bagyo ay susunod sa halos kaparehong landas ng dating bagyong Francisco at tuluyang liliko patungong Japan. Ito ang kasalukuyang mas malamang na mangyari. Ang ikalawang senaryo ay kung lalakas ang subtropical high pressure sa paligid ng Japan, maaring bahagyang lumihis ang bagyo papalapit sa ating extreme northern Luzon bago ito tuluyang kumurba pahilagang silangan. Sa ngayon, wala pang indikasyon ng direktang landfall sa ating bansa, ngunit sapat na ang paglapit nito upang palakasin ang habagat at magdulot ng mas malawak na pag-ulan. Mahalagang tandaan na ang bahaging ito ay analysis batay sa forecast guidance at hindi pa opisyal na forecast ng pag-asa. Sa loob ng 24 oras, inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng Typhoon Bobby at habang kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran, may posibilidad na magpatuloy sa kasalukuyang trend at posibleng maging mas malakas pang typhoon at posibleng pumasok sa pag-asa monitoring domain. Maaaring magsimula ng maglabas ng pag-asa ng Tropical Cyclone Advisory sa mga susunod na araw. Posibleng makapasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong darating na Martes o kaya Miyerkules at papangalanan itong Bagyong Inday ang ika-9 na bagyo ngayong taon at ikalawang bagyo naman para sa buwan ng Hulyo. Ang mga petsang ito ay maaaring magbago depende sa magiging bilis at galaw ng bagyo.
Para naman sa forecast weather sa Luzon, Visayas at Mindanao, maaring maranasan ang pagtaas ng tsansa ng pag-ulan sa kalagitnaan ng susunod na linggo dahil sa posibleng paglakas ng habagat. Sa Visayas naman ay makaraniwang localized thunderstorm ngunit posible ring magdagdag ng pag-ulan kapag nagsimula ng lumakas ang hanging habagat. At sa Mindanao naman, patuloy ang maaliwalas hanggang maulap na panahon na may panakanakang pag-ulan o thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kalungan at kalakasan handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, kapag dumarating ang mga bagyo at pagsubok, natural na makaramdam tayo ng pag-aalala. Ngunit ipinapaalala ng Awit 46 verse 1 na ang Diyos ang ating matibay na kalungan at lakas. Sa Kanya tayo maaring lumapit para sa kapayapaan at pag-asa. Habang naghahanda tayo sa anumang maaring mangyari, huwag din nating kalimutang magtiwala sa Kanyang pag-iingat at patnubay. At yan po ating lagay ng panahon sa araw na ito. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong Daily Weather News Authority ng bansa. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell upang lagi kayong nauna sa pinakabagong weather updates. Mag-ingat po kayo at pagpalain po tayo ng ating Panginoon muli hanggang sa susunod na ulat panahon.